maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa ating buhay. Kung ako'y naroon at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging ang kabiguan ay dumarating sa aming buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, siya'y palagi naroon at karamay, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y mapis ang dulo? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob, kung ako'y masaktan, saan po ang aking gagawin? Ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid,
Muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting inyong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakatune in sa himpilan ng radyo sa New Gen FM 100.7. Dito po sa Bayan ng Bulan, tayo po ay napapakinggan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At tayo rin po ay napapanood sa Facebook Live ng page ng UPC Bulan Church. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nagaanyaya na muli po tayo magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sumayin niyo po mga kapatid at mga kaibigan ang kapayapaan ng Panginoon sa umagang ito. Sa pagising natin, nawa ang biyaya ng Diyos ay patuloy po na sumayin niyo sa anumang sitwasyon ng inyong buhay mga kapatid, ay patuloy po nating madama ang pag-ibig ng ating Panginoon. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. And watching right now, ang aking kamanggagawa, Pastor Billy Binaluyo ng UPC Daraga Albay. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon, Pastor Billy and the whole congregation. At ganoon din ang ating mga kapatiran sa UPC Bulan Church. Good morning sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang tatlong congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng Magsaysay Bulan United Pentecostal Church. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maganda po yung prayer meeting dyan natin kahapon. And maging ang funeral service na isinagawa dyan po sa Himaw Family kagabi. Pagpalain po ng Panginoon lahat ng nakapakinig ng salita ng Diyos kagabi dyan po sa lugar ng Barangay Fabrica sa bayang ito ng Bulan. Pagpalain po ng Panginoon ang ating congregation dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan, kung saan mamaya ay meron po tayong prayer meeting. Magkasabay din po dito sa ating congregation ng UPC Quirino. So magkasabay na prayer meeting, magkahiwalay ngayong araw ng Miyerkules. At sa lahat ng ating mga kapatiran dyan sa lugar ng Barangay Santa Remedios, good morning sa inyong lahat mga kapatid. At maging ang ating congregation dyan sa lugar ng Barangay Aguinaldo Bulan, Coastal Barangay. Patuloy po kayong pagpalain dyan ng Panginoon. At maging ang ating mga kapatiran dyan po sa lugar ng Barangay San Juan Daan, ang Yucado family. Good morning po sa inyong lahat dyan. Sina Nanay Alice at ang buong family. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Dyan sa Castilla, Sorsogon, good morning sa ating kapatid, Brother Lorenzo Arieta. Dyan sa Barangay Kirapi, Castilla, Sorsogon. Malakas po ang signal ng New Gen FM dyan po sa kanilang lugar. At ganoon din po ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay Biton, Magallanes, ang Labini family at ang Bueson family, Broselo family, Belmonte family. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. And also watching right now, Brother Adam Murata and family. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pagbati po dyan kina Tatay Eli, Nanay Nora Murata at ang buong pamilya. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Patuloy po tayo sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At ang ating mga schedule ng pagsamba sa Panginoon this week mga kapatid, balik tayo sa batch by batch. At nagsisimula po yan araw ng Sabado ang ating pagsamba dyan po sa lugar ng Magsaysay. Ayan, sa UPC Magsaysay Bulan. Ang pagsamba dyan ay Sabado, alas 6:30 ng umaga.
At dito naman po sa congregation ng Iquirino Bulan, UPC, ay Sabado alas 8 ng umaga. At pagdating ng araw ng linggo, ang ating pagsamba dyan sa UPC Santa Remedios Bulan ay alas 7 naman po ng umaga. So yan po ang tatlong batch na pwede niyong pagpilian. Depende kung saan po kayo malapit at depende sa inyong available na panahon. Watching right now, Star Laura Gumban, Brother Edmond and family, dyan po sa Barangay Lahong Bulan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Rebecca Openda, good morning. Watching from dyan po sa Quezon area, Quezon Province. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga prayer request, you can send your prayer request sa ating messenger ng UPC Bulan Church sa page upang patuloy po na maipanalangin ang inyong mga pangangailangan sa Panginoon. Happy birthday sa aking pamangkin, si Zaisi Grona. Ayan, dyan po sa kabilang bahay. 7th birthday niya ngayon. Pagpalain ka ng Panginoon at ang kagalingan ay ipagkaloob sa iyo ng Panginoon. Praise the Lord. At ganun din po, batiin natin ang ating mga taga-subaybay dyan po sa lugar ng Fabrika. Lahat ng mga dumalo kagabi sa ating funeral service sa Himaw family ay pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magpatuloy po tayo makinig sa mga makalangit na mga bagay, mga salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng spiritual na kalakasan. Batiin din natin dyan sa Bagong Silang ang Burabo family, si Sister Elena and family. Pagalingin ng Diyos ang inyong anak at ipagkaloob ng Panginoon ang protection. Ganon din ang Scotty family, si Brother Mark, pagpalain kayo dyan ng Panginoon at ang inyong buong family. Yan, kita natin kagabi sa funeral service, ang inyong mga magulang, pagpalain kayo ng ating Panginoon. At maging ating mga kapatiran dyan sa Barangay Utabi, Bulan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sina Sister Josie Bagaw and Granado family, i-bless po kayo ng Panginoon. Ang Mustoles family, good morning din po dyan sa lugar ng Barangay JP Laurel. Maging Anguelas family, dyan po sa Santa Remedios, si Sister Gemma, good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So, sa ating pagpapatuloy mga kapatid, good morning kay Pastora Sheila May Piñaranda Ibanez ng UPC Sabah, Malaysia. Sister Egina Banisok Tayab, good morning. Brother Victor de la Cruz and Sister Irene, diyan po sa Tigaon, Camarines Sur. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging Sister Lani Julian, diyan po sa Rojas City. Good morning po. Si Brother Stephen Hunter Tihada, good morning. Sister Marilyn Ayok, good morning. Sister Margie Isiha. Sister Claro Alde Pagasartonga, watching from General Trias, Cavite, United Pentecostal Church. And also watching Sister Jane Ioy and family, dyan po sa Zone 7. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging si Brother Imboy Briobo, watching from Saudi Arabia. Brother Joven de los Reyes Daso, good morning. Praise the Lord. Sister Divine Ispela Guyal, Father Dario Tobias, good morning. Sister Marlene Gulyoso, Sister Maricho Albao, dyan po sa Masbate. Okay. So nagtatanong po siya kung saan ang UPC Church sa Pasay, sa Malibay, Pasay, Manila. May gustong magsimba dito, yung kakilala ko po para masamahan ko po siya. Ayan. Okay, Ate Ching, sa internet naman po ay pwedeng i-search sa Google
yung mga simbahan natin dyan sa Pasay. Ang alam kong pastor dyan ay si Pastor Jerb Ramos. Ayan. Di ko lang alam ang eksaktong address. Pwede nyo pong i-search. Ayan. I-contact nyo po si Pastor Jerb Ramos. Diyan po siya sa Pasay. Okay? Brother Gary, thank you for watching. Brother Reuben Gordola, thank you for watching. Sister Zinaida Obado Doctolero, si Pen Tihada, good morning. At si Brother Michael Regidor, watching right now. At siya po ang ating technician na nag-a-assist sa radio station ng New Gen FM upang maliwanag po tayong marinig sa radyo. Sister Helen Hailo, good morning. Sabi ni Brother Enzo Arieta, opo, sobrang lakas ng New Gen FM dito po sa Castilla. Okay? Pagpalain po kayo ng Panginoon. So, maglalagay po tayo ng pastor dyan po sa area ng Kumadkad, Castilla, Sorsogon. So, hintay-hintayin nyo lang po, Brother Enzo, ang ating bagong manggagawa dyan sa lugar ng Castilla, Sorsogon. Sister Rizalyn Murillo, thank you for watching. Sister Nancy Dangla, Sister Isabel Espiritu, Sister Melody Herrero, ayan, pagalingin ng Panginoon si Valley June. Pinagpipray po natin. At nawa ay makasama natin sa paglilingkod sa Panginoon. Si Brother Michael Magbutay, ayan, watching from Tondo, Manila. Pagpalain kayo ng Panginoon, ang Magbutay family. Sister Faye Aguila, good morning, dyan sa Bulacan. Sister Sara Galios, dyan sa Pulot. Sister Yoli Albao, Brother Daniel Marahay sa Palawan. Ayan. At lahat ng mga live viewers natin sa Facebook Live, good morning po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ako'y inibig mo kahit ako ay narito. Walang katapusan ang mahal ko. Walang pinipili ako. Praise the Lord. Pagpalain ng Panginoon ang ating pagpapatuloy. So, Brother Vikay Jasmine, watching from Kelowna. Yeah, good morning. So, thank you, my brother, for watching our program. May the blessing of the Lord be upon you and your family. Praise the Lord. So, by this time, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa Word of God. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay manalangin sa ating pong Panginoon. Praise the Lord, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa muling pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin ngayong umaga upang ang aming buhay ay mailaan sa paglilingkod sa iyo at maibahagi po namin ang iyong banal na salita, ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapala sa buhay ng aming pong mga kababayan. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong pagkilos at pangungusap sa puso at isipan ng aming mga taga-subaybay. Ikaw po ang patuloy na magbigay ng kaliwanagan, kaunawaan sa isipan at puso ng aming mga kababayan, bunga ng iyong banal na salita na aming pong ipapahayag sa umagang ito. Nawa ang kapangyarihan mo at pagliligtas ay patuloy na maranasan ng aming pong mga kababayan. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. Dalangin namin ang kagalingan, ipagkaloob mo po kay Saisi Grona sa kanyang trangkaso. Igawad mo sa kanyang kalakasan at maging sa anak ni Sister Elena Borabo na mag-undergo ng CT scan dahil sa pagka-aksidente sa bihikulo. We pray, God, for your divine protection, Panginoon.
In the name of our Lord Jesus Christ. Complete healing din po. Ipagkaloob mo kay Sister Heidi Guyal sa magsaysay mula sa operation. At lahat ng mga may taglay na karamdaman ngayon na sumasabay sa panalangin, Panginoon, ikaw po ang magkaloob ng kagalingan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo lamang namin iniaalay ang papuri, pagsambat, pagluwalhati. In the name of Jesus Christ, bless our viewers online and our listeners on air. Katagpuin mo ang kalampangailangan at iligtas mo ang bawat kaluluwa na nagpapahalaga sa iyong banal na salita sa programang ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kung kailan siya si Jesus, kapag hindi ko na sa Kanya lang ako Patuloy po tayo mga kapatid sa programang si Jesus ang buhay na pag-asa. At sa pagkakataong ito tayo po ay dadako na sa paghahayag ng salita po ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia dito po sa aklat ng Santiago or James chapter 4 verse 17. Ganito ang ating mababasa mga kapatid. Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita mga kapatid. Sabi po ni Apostol Santiago, kapag ang isang tao ay nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi niya ginagawa, siya ay nagkakasala sa harapan ng ating pong Panginoon. So ang topic natin ngayon ay pinamagatang informed but not transformed. Praise the Lord. Informed but not transformed. So mga kapatid, ang ebanghelyo ng Panginoon, ang salita ng Diyos, ito po ay tamang information. We are living now in this world of fake news, mga balita na kailangan mo pang i-fact check para malaman mo kung totoo o hindi. So, nung lumaganap na itong technology, social media, mga kapatid, mabilis na rin lumalaganap yung mga fake news o mga balitang malayo sa katotohanan. So, ang salita ng Diyos ang pinaka-reliable source of good news, yung totoong balita, mga kapatid. So, the reason why we preach, una is to inform people about the Word of God. Para tayo ay educate tungkol sa salita ng Diyos. I-inform. Pero hindi po nagtatapos sa information lamang. Ang layunin ng Diyos, kung bakit nais niya na i-inform tayo tungkol sa kanyang salita, is for us to be transformed. Ayan, walang transformation without proper information. Bago natin maranasan yung transformation, kailangan tanggapin muna natin yung tamang information. Kaya sa programang ito, ipinapangaral natin ang tamang information. Sino ang nag-iisang tunay na Diyos? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Na hindi tayo dapat malito tungkol sa mga nababasa natin sa Biblia na
tungkol sa Ama, Anak at Espiritu Santo, huwag natin yang aakalain na tatlong Diyos o tatlong persona ng nag-iisang Diyos, kundi tatlong kapahayagan ng iisang Diyos lamang. Not persons, mga kapatid. Because the nature of God is not person. God is Spirit. And they that worship God must worship God in spirit and in truth. So, ang programang ito ay kasangkapan ng Panginoon to bring you an accurate information regarding our salvation. Ang tawag dito ay apostolikong ebanghelyo ng kaligtasan. Pag sinabing apostolic gospel, yan po ang original na katuruan na tinanggap ng mga apostoles mula sa ating Panginoong Hesukristo mismo. So kung kaya't ang isang taong sincero na tumatanggap ng apostolikong ebanghelyo ay tamang information ang kanyang tinatanggap. At sapat yon na information na yon for our transformation. Bakit may mga taong na-inform pero hindi na-transform? Dahil mga kapatid, sa hindi nila lubos na inabsorb, tinanggap yung tamang information tungkol sa Panginoon. Praise the Lord. So mga kapatid, mayroon pong dalawang uri ng pagkakasala ang isang tao. Mayroong tinatawag na sin of commission. Pag sinabing commission, ikaw ay nag-commit. Halimbawa, nagnakaw ka. Yan, sin of commission. Pumatay ka ng tao, halimbawa lang. Yan po ay sin of commission. Ginawa mo, kaya ka nagkasala. Pero hindi po lamang sin of commission ang ikinapagkakasala ng tao. Dahil mayroon din pong tinatawag na sin of omission. Inomit mo. Pag sinabing omission, yung bagay na dapat mong ginawa dahil tama, hindi mo ginawa. Doon ka nagkasala. Kaya hindi natin pwedeng ikatwiran, Pastor, wala akong kasalanan kasi wala nga akong ginawa. Hindi lahat ng walang ginagawa ay hindi nagkasala. Dahil ang sabi ni James chapter 4 verse 17, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, siya ay nagkakasala sa harapan ng Panginoon. So, dalawang klaseng pagkakasala. Sin of commission, gumawa ka, nag-commit ka, kaya ka nagkasala. At ang isa naman, sin of omission. Alam mo ang tama, di mo ginawa. Nagkasala ka nun sa harapan ng Panginoon. Halimbawa, na-inform ka na tama na dapat magpakumbaba, hindi ka nagpapakumbaba, nagkakasala ka. Aside from sin of pride, mga kapatid, nagkakasala ka pa ng sin of omission. Ino-omit mo yung bagay na dapat mong ginawa, mga kapatid, na alam mong tama. Halimbawa, alam mong tama na dapat magpatawad tayo sa ating kapwa-tao. Alam mong tama, pero hindi mo ginawa. Nire-recite nga yan ng maraming nagdarasal yung Ama namin. Di ba nakalagay yun doon sa Ama namin? Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. So, di ba mga kapatid, memorized pa yan ng maraming tao. Kapag alam mo na tama na dapat magpatawad, pero hindi ka
nagpapatawad, ang tawag doon ay sin of omission. Ayan, may tanong, Sir Jackie. Paano, Pastor, kung nakapatay ka ng di sinasadya? Kasalanan ba yon? Sa Bible, sa Old Testament, mayroon pong grace ang Panginoon doon sa mga nakagawa ng krimen na hindi sinasadya. Kaya sa Old Testament, mayroon pong city of refuge, mga kapatid. Mayroong special protection ng Panginoon doon sa Old Testament sa mga taong nakapatay ng tao, kapwa-tao, na hindi niya sinasadya. Kailangan niyang pumasok doon sa city of refuge for him to be protected, para hindi siya paghihigantihan ng mga kamag-anak ng mga taong napatay niya. So, kailangan niyang pumasok doon sa city of refuge. Ayan. At sa batas natin, ang tawag po doon ay self-defense. Mababa po yung parusa. Oo, nakukulong din po yung mga nakapatay ng self-defense. Pero mas mababa yung kaso niya, mga kapatid, kaysa doon sa tinatawag na murder. Bagamat parehas, halimbawa, yung murder, patay din yung biktima, at yung homicide, parehas naman yun patay, pero yung intensyon ang magkaiba. Yung nakapatay ng hindi sinasadya, halimbawa, pinagtanggol niya ang kanyang sarili dahil siya ay nasa panganib. Sa pagtatanggol niya sa kanyang sarili, siya ay nakapatay ng kapwa-tao na hindi niya plinano. Ayan. Hindi premeditated, sabi ng mga abogado, mga kapatid. Hindi plinano yung pangyayari, mababa po ang kaso noon. Sa mata ng Diyos, may kasalanan ka rin, pero hindi katulad nung planado na paggawa ng kasalanan. Ayan. So, thank you po na naitanong nyo po yan. So, ang topic natin is about sin of commission and sin of omission. Maraming mga Kristiyano ang nagkakasala ng sin of omission. Bakit? Sapagkat ang mga Kristiyano, well-informed na po tayo. Halimbawa, alam mo na dapat nagsishare ng Word of God. Alam mo dapat na nagbabahagi ng salita ng Diyos ang isang Kristiyano. Tinanggap mong walang bayad, ibahagi mong walang bayad, pero hindi mo ginagawa. In the sight of the Lord, nagkakasala ka ng sin of omission. So yan po ang dapat nating maunawaan, mga kapatid. At yun namang mga unbelievers, kadalasan ang kasalanan nila ay sin of commission. Nakukomit nila yung isang bagay, bunga po ng hindi pagkaalam ng katotohanan, ay nakakakomit sila ng pagkakasala. Pero ang mga Kristiyano, kadalasan, ang pagkakasala natin ay sin of omission. Alam mong tama, hindi mo ginawa. Nangungusap na sa iyo ang Panginoon na magbahagi ng salita ng Diyos, pero pinalagpas mo ang pagkakataon. Namatay yung tao na dapat mong bahaginan ng salita ng Diyos na hindi mo nabahaginan. Sa mata ng Diyos, nagkakasala ka ng sin of omission. Inumit mo yung pagkakataon na pwede kang makagawa ng tama dahil alam mo ang tama. Kaya mga mananampalataya, hindi sapat na tayo ay nakaalam lang ng tama. Kailangan ibahagi natin yung tamang pananampalataya kay Kristo. By all means, let us save souls. Kaya kung kayo ay marami ng alam sa Biblia, may expectation na ang Panginoon sa inyo na magbahagi tayo sa iba. Because much is given, much is required. Kapag maraming ibinigay sa iyo ang Diyos, marami rin ang Diyos hahanapin sa iyo sa araw ng paghukom. More talents, more responsibility, and more accountability. More information,
more accountability. Kaya sa mga taong marami ng alam na tama pero hindi naman ginagawa, nagkakasala tayo ng sin of omission. So mga kapatid, patuloy po tayo. Bakit may mga taong well-informed pero hindi completely transformed ang kanilang buhay? It is because wala sa atin marahil ang pananahan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kailangan kasi ma-empower tayo ng Holy Ghost upang ang information na mayroon tayo ay mapunta sa transformation. Sabi po ng aklat, mga kapatid, ng Acts chapter 1 verse 8, "You shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you." Ang information ay mabuti, pero hindi ito sapat sa pagbabago. Maraming mga tao ang alam ang tama pero hindi na ipapamuhay. It is because hindi sila na-empower ng banal na Espiritu. We need to be filled with the Holy Ghost first before we can apply the information that we receive from the Word of God. Kasi ang kaalaman, kahit na andyan na yan sa'yo, wala yung kapangyarihan without the power of the Holy Ghost in your life. Kaya mga mananampalataya, mahalaga na lagi tayo nare-revive, napupuspos ng Holy Ghost sa gawain ng Panginoon, dahil yun ang ating kapangyarihan to apply the information from the Word of God para maipamuhay natin ang salita ng Panginoon. Maring may kakilala kayo, ang daming alam sa Biblia pero hindi naman na ipapamuhay. So hindi po yung katakataka kapag ang isang tao, kahit studious ka pa, nag-aaral ka ng salita ng Diyos, marami kang memorized na verses, kapag wala sa iyo ang pananahan ng banal na Espiritu, hindi ka matatransform kahit marami kang taglay na information tungkol sa salita ng Diyos. At sa araw ng paghuhukom, we will be judged by God not just according to what we know, but according to what we did. Sa araw ng paghuhukom, hahatulan tayo ng Panginoon, hindi ayon sa ating mga nalalaman, kundi ayon sa ating mga ipinamuhay. Kaya kung ang ating mga nalalaman sa salita ng Diyos ay ipapamuhay natin, napakagandang pagkakataon yan, na anumang oras tayo haharap sa hukuman ng Panginoon, tayo ay maging karapat-dapat sa Diyos. Preaching and teaching will inform you, but it is the Holy Ghost that will transform you. Kaya nga sabi ng Biblia, wag lang tayo maging tagapakinig, kundi maging tagatupad tayo ng salita ng Diyos, na dinadaya natin ang ating sarili. I'm happy that you're now listening to the Word of God. Pero hindi po sapat na hanggang pakikinig lang tayo. Kailangan nating desisyonan na ipamuhay yung ating naririnig na salita ng Diyos na alam nating tama. Ang banal na Espiritu din ang nagko-comfort sa atin. Sa panahon na tayo ay may mga kapighatian, kabiguan, kalungkutan, ang banal na Espiritu na nasa atin ang magko-comfort sa atin. John chapter 14 verse 26, "But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you." Ang banal na Espiritu na rin ang nagre-remind sa atin upang ang mga natutunan natin
sa salita ng Diyos ay ating may apply sa ating buhay. Kaya kahit walang kapatiran na mag-remind sa iyo about the good things of God, ang Holy Spirit kapag nasa iyo, siya ang magre-remind sa iyo tungkol sa lahat ng mabuting bagay mula sa Panginoon. Kaya sabi po ng Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of the Lord, by the mercies of God, that ye present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, huwag daw tayong umayo sa sanlibutan, mga kapatid. At tayo ay mag-iba. Be transformed by the renewing of your mind. Alam nyo, mga kapatid, lahat ng galaw ng ating katawan ay utos ng ating isip. Pag normal ang tao, mga kapatid. Maliban na lang yung mga baliw, gumagalaw ang katawan nila na hindi galing sa utos ng kanilang isip. Kasi pag nasira na ang isip, so wala nang pagmumula ng command. Kasi pag normal ang tao, normal ang isip, lahat ng galaw ng katawan, buka ng bibig, ay galing muna sa isip. Kaya, para mabago ang tao, kailangan mo nang mabago yung mindset ng tao, mga kapatid. Kasi ang isip ang pinagmumula ng command. Bago gumalaw ang paa, utos yan ng isip. Bago gumalaw ang kamay, utos yan ng isip. Bago magsalita ang bibig, utos yan ng isip. Coordinated po yan. Pero pag nasira na yung isip ng tao, makikita mo may mga taong pagala-gala dyan, gumagalaw sila, yung katawan nila, gumagalaw na hindi coordinated sa kanilang isip. Kasi nga, sira ng isip, halimbawa sa droga, sira na ang isip. Kaya nga ngayon, malaki ang issue na kinakaharap ng ating bansa doon sa akusasyon na di umano ay drug addict yung Pangulo. Kaya marami ang nangangamba ngayon, mga kapatid. Dahil kahit na nga lang sa pagsakay sa bus, ikaw kapatid na nakikinig ngayon, sasakay ka ba sa bus na pampasahero pag nalaman mo na drug addict ang driver? Hindi ka sasakay, mga kapatid. Kaya malaking issue ngayon yan sa ating bansa na may nagbulgar na ang Pangulo daw natin ay drug addict ayon sa kanyang kapatid. Yan naman ay public knowledge, mga kapatid. Kaya sa ating mga kababayan, ang daming mga pangamba. Imagine, sasakay ka nga lang ng jeep o kaya bus at nalaman mo drug addict ang driver. Parang gusto mo nang bumaba. Lalo na kung malalaman mo na ang nangunguna sa iyong bansang minamahal ay under the influence of illegal drugs, mga kapatid. At sana ay pinapansin yan ng mga authorities. Sana pinapansin yan ng mga nag-iimbestiga, mga kapatid. Kung totoo man yan o hindi ko alam, pero dapat yan ay iniimbestigahan para malaman kung totoo o hindi. So mga kapatid, ang galaw ng katawan natin galing sa isip. Kaya kapag nasira ang isip, yung galaw ng ating katawan, hindi na coordinated yan. May sarili ng galaw ang paa, may sariling galaw ang kamay, mga kapatid, kasi wala na sa sarili. Kaya para mabago ang buhay ng isang tao, ang unang gustong baguhin ng Diyos ay ang ating mindset. Mga kapatid, yung kaisipan
ang dapat mabago. Dahil doon nagsisimula ang tunay na direksyon ng pagbabago. Kapag ang ating isip at ang ating puso ay ipinasakop natin sa Panginoon, mga kapatid, nakatitiyak po tayo na ang ating buhay ay magkakaroon ng tunay na pagbabago. May mga taong nagsasabi, Pastor, parang ang hirap magbago, nakasanayan ko na to. Mahirap talaga magbago kapag ang isip mo at puso ay hindi mo na inilapit sa Panginoon. Kaya yung mga nangangarap magbago, naghihintay kayo ng New Year, ilang New Year na ang lumipas, hindi ka pa rin nagbago. Ang kailangan mo ay hindi New Year's resolution. Ang kailangan mo ay ang tunay na transformation mula sa information na naririnig natin sa salita ng Diyos. Hayaan natin na tayo ay i-empower ng Holy Ghost upang yung information na nasa iyo from the Word of God ay mai-convert sa tinatawag na transformation. Ayan. Pag ganun ang ating gagawin, hindi tayo mangangarap lang ng pagbabago, kundi mararanasan natin ang tunay na pagbabago. So mayroong 3 importanteng steps in our Christian life. Una, information. Nakinig ka ng Word of God, na-inform ka. Ano ba ang dapat na maging tugon ng taong nakarinig ng Word of God? Application. I-apply mo agad. Nanakawin kasi ng demonyo yung Word of God, yung seed na iyong narinig. Kapag hindi mo naman yan inabsorb at pinamuhay, nakikinig ka pero hindi mo ipinamuhay, nanakawin ng dyablo yung seed of the Word of God. Nanakawin ng dyablo yan. At yung information na yan, mawawala din sa iyo. So para kompleto mga kapatid, once na tinanggap mo ang information, for example, ngayon nakinig ka ng salita ng Diyos, mabuti yan. Ilagay mo agad sa application. I-apply mo agad. Bawa, narinig mo sa isang mga ngaral na tama na tayo magsisi sa kasalanan at magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Sinang-ayunan ng isip mo na yan ay tama na uri ng information para hindi yan nakawin ng dyablo. I-apply mo agad yan. Next to information is application. Para hindi na manakaw ni Satanas yung seed of information from the Word of God. Ilipat mo agad sa application. I-apply mo agad. At ang resulta ay transformation. Kaya una, information, nakinig ka. Application, yung naunawaan mo, pinamuhay mo. Kaya nagkaroon ng result na transformation. Pagbabago ng buhay kay Kristo. So yan po ang ating natalakay mga kapatid. And I hope na may naunawaan po kayo. Yan po ang ating pagbulay-bulayan sa umagang ito mula sa salita ng ating Panginoon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay mga kapatid at mga kaibigan. At sa pagkakataong ito, bulay-bulayin po natin ang salita ng Diyos. Atin po itong ilagay sa ating pong mga puso at sa ating isipan para hindi tayo maging hipokrito sa mata ng mundo na nagba-Bible study tayo pero hindi nagbabago ang buhay natin. Yan yung mga minsan naririnig kong comment ng mga unbelievers. Pastor, yan anya si Kuan. Laging nagba-Bible study yan pero hindi yan nagbabago. Sama pa rin ang ugali. Well-informed pero hindi transform ang kanyang buhay. So, sundin natin yung 3 steps na yon. Information, application, magre-resulta yan ng transformation. Purihin ang Panginoon, pagpalain po kayo ng Diyos, tayo po ay magtapos at manalangin.
Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, sa dakila mong biyaya at pagpapala. Ang salita mo na aming naipaglingkod ay iyo pong pagpalain, Panginoon, na ito ay matanggap na information from the Word of God, matanggap ng aming mga kababayan. At ito ay kanila ring ilagay sa application, may pamuhay, upang magresulta ito ng transformation sa kanilang pamumuhay, pagbabago, na magkaroon sila ng good testimony sa kapaligiran, bunga ng pagtanggap ng iyong salita. Pagpalain mo lahat ng nakinig sa umagang ito at patuloy nawa nilang ma-absorb ang katotohanan ito, na hindi kami masapatan na well-informed lang kami ng mga biblical na katotohanan. Increase our desire, Lord, to be transformed, to be renewed, to be changed. Kumilos ka po, Panginoon, sa buhay ng aming mga taga-subaybay, na ang pangangaral na ito ngayong umaga ay maging source of their information, mga biblikal na kaunawaan ay pagkaloob mo sa kanila, at ito ay may pamuhay at magresulta ito ng bagong buhay kay Kristo. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng nakinig, pagpalain mo lahat na nagbigay ng oras, bawat pamilya na ngayon ay bukas ang kanilang radyo at bukas ang puso para tanggapin ang iyong banal na salita. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo lamang ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pakishare na lang po ngayong umaga ng ating episode upang marami pa po ang maabot ng salita ng ating Panginoon. See you again tomorrow, same time, same page, and same station sa programang Si Jesus ang Buhay ng Pag-asa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain ng Panginoon, mga mag-share nito sa kanilang Facebook at sa mga kaibigan. Sumayin niyo ang kapayapaan at ang biyaya ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay, at lagi nating tandaan, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y mag-isang tulong? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng